Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa at syempre lumalago sa ating ugnayan sa Panginoon. Sana po ay naging mapagpala ang pagbubukas ng araw ng linggong ito para sa inyo at nawa po sa ating pag-aaral ay patuloy nating makita ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Sa atin ng pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-usapan natin ang worry o pag-aalala. Alam niyo po, ito ay isang bagay na madalas nating nararanasan, even as believers. Ito po ay ating nararamdaman at ang mahalagang katanungan po ay paano ba natin ma-overcome ito? Alam niyo, sa kabilang banda, ang worry po ay isang pagpapakita na meron tayong pakialam. Di ba? Siyempre, halimbawa, meron po kayong mahal sa buhay na hindi pa umuuwi, natural meron pong pag-aalala. Sa kabilang banda naman, pag wala sa lugar ang ating pag-aalala, sa halip na ito po ay pagpapakita ng kakulangan sa ating o yung pagkakaroon po ng tinatawag nating concern, ay maaaring maging pagpapakita po ito ng kawalan naman ng pananampalataya sa ating Panginoon. At alam nyo, sa Bible, hindi po nais ng Diyos na tayo ay malagay sa sitwasyon na kung saan tayo po ay natutuon doon sa worry sa halip na magkaroon ng kaugnayan na malalim sa ating Panginoon. So tingnan po natin ang ilang mga talata upang maunawaan natin ito. Sa Matthew 6 ay in-explain po sa atin ano ba yung pag-aalala, paano ba natin haharapin ito. Ito po ang sabi sa Matthew Chapter 6, verse 30. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Alam niyo po, itong passage na ito ay napakalaking paalala sa atin dahil ang tinutukoy po dito yung mga halaman na tumutubo sa paligid. At ang sinasabi ng Panginoon, wala namang nagtanim yan, walang may-ari, sumibol yan, at mamaya mamamatay. Pero sabi niya, kung yan ngang mga halaman na iyan ay iniingatan, kinakalinga ng ating Panginoon, kayo pa kaya, di ba? So ibig sabihin po nitong particular passage na ito, tinuturo sa atin na kung yung ibang bagay ay inaalagaan ng Diyos, tayo pa kaya. Pangalawa, pinapakita po sa atin ang assurance dito na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa ating buhay. Merong isang preacher na nagsabi na kadalasan daw po ang pinagmumula ng worry ay maliit na pagtingin sa Diyos. Pagka maliit po ang pagtingin natin sa Panginoon, lumalaki ang tingin natin sa problema. Kaya minsan yung problema pinalalaki natin dahil po maliit ang pagtingin natin sa Panginoon. Naalala ko po ang isang pagkakataon, meron po akong nasirang gamit na hindi ko po alam kung paano aayusin. So dahil hindi ko talaga siya ma-figure out, wala akong tools, wala akong kakayahan at wala akong kaalaman para i-address yung problem, ang laki ng tingin ko sa problema. Alam niyo ho, dinala ko sa isang tao na nakakaintindi paano gawin to, meron siyang gamit, paano gagawin to. At alam nyo, sa loob lamang ng ilang sandali, yung malaking problema para sa akin, sandaling-sandali lang po niya nagawa. At pagkatapos po noon, halos
ang ipinambayad nga ay napakaliit lang sapagkat ang sabi niya, madali lang po yan, simple lang po, kahit ganito na lang po ang bayad. So, ibig sabihin, ang laki-laki ng problema ko at yung paglaki ng problema para sa akin ay resulta po ng aking una, kawalan po ng kaalaman paano solusyonan ang problema. Pangalawa, kawalan po ng kakayahan. Ibig sabihin, nung una, hindi ko na nga alam. Pangalawa, hindi ko pa kaya. Pangatlo, wala rin po akong kasangkapan o yung tools para ito po ay ayusin. Samantalang nung makita ito ng taong nagtataglay ng kaalaman, paano gawin ito? Kakayahan, paano gagawin to? At saka po yung kasangkapan o tools para ito po ay magawa, abay, yung napakalaking problema para sa akin, sa kanya ay maliit na bagay lamang. At hindi nga halos pinroblema. Makita pa lang, alam na kagad kung paano gagawin. So kaya ko po sinasabi ito mga kapatid dahil kadalasan po yung ating pag-aalala ay resulta ng una, maaaring maliit na pagtingin sa Diyos. Pangalawa, maaaring sa ating tingin tayo ang solusyon at kapag hindi natin kaya, nagkakaroon po tayo ng pamomroblema. Hindi ba? Yung bang parang tingin natin, ako ang so-solve sa problema na ito. Tapos pag hindi natin kayang isolve, nagiging hopeless tayo kasi sa senaryo sa ating isipan, tayo lang ang makagagawa. Tayo lang po ang merong paraan. Kadalasan po ganyan, we don't factor God in doon po sa senaryo. Kaya pag hindi natin kayang gawin, tayo po ay nawawalan ng pag-asa. Tayo po ay nalalagay sa despair sa kadahilanan nga po na ang iniisip lang natin kung hanggang saan yung kaya natin, alam natin, at pag wala na po doon, we worry. So oftentimes, yung worry po natin is not a sign of concern. It's a sign of trying to be in control. Ulitin po natin, kadalasan po ang ating pag-aalala ay hindi po resulta ng kawalan ng pakialam. Ito po ay kadalasang pagpapakita na ginugusto natin at sinisikap natin na tayo ang may control sa mga bagay. Kaya ang resulta po ay tayo po ang namomroblema, tayo po ang nahihirapan, tayo po ang isip ng isip dahil pagka hindi natin kaya ang tingin natin, wala na kaagad pag-asa. Ayan. Kaya nga, ang sabi ho rito, teka lang, tingnan nyo muna yung mga halaman. Di ho ba, wala namang may-ari niyan, mamayang nandyan, mamayang malalanta, mamayang ipanggagatong na, pero iniingatan naman ng Panginoon. Kayo pa kaya? Why do you have so little faith? And then pagdating sa verse 31 all the way to verse 33. So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows your needs. Verse 33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So dito po sa passage na ito, napakaganda kasi inuutusan tayo na huwag tayo mag-alala. Alam nyo, pamisan akala natin yung choice is, yung worry is not a choice. But in reality, we worry because we choose to worry. Or we worry because we choose to rely on ourselves. Either directly, we choose to worry, or indirectly. Directly meaning talagang tingin natin, mag-aalala tayo sa sitwasyon. O yung pangalawa, tayo po ay nagtutuon sa mga bagay na hindi naman dapat asahan, panghawakan, at higit sa lahat, hindi dapat kumuha ng puwang ng Diyos sa ating buhay. Ang resulta, ayan, we worry. Nag-aalala po tayo. Kaya nga, ang sabi niya sa atin dito, don't worry about these things. Ay gusto nating linawin na hindi po ibig sabihin nito na maging huwan tamad tayo. Ay wag na mag-alala, wag na tayo magtrabaho, bayaan mo na lang at mahuhulog sa langit yan. Hindi po yon ang ibig sabihin. Ang ibig lang ipakita sa atin that again, many times, ang worry po natin is an indication that we try to be in control, and when we can't control the situation, we end up worrying. Ngayon, ang ganda nung sinabi sa verse 32. These things dominate the thoughts of unbelievers. Tingnan niyo po ang pagpapaliwanag dito sa talatang ito, Matthew 6:32. Ang mga bagay na ito ang iniisip
inaalala ng hindi mananampalataya. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ay ito. Kung mananampalataya ka, bakit yung takbo ng isip mo? Parang wala kang Diyos na malalapitan. Parang wala kang kaugnayan sa Panginoon. Parang kang walang Diyos na mahihilingan ng tulong sa gitna ng iyong mga suliranin. Kaya nga, ang bigat, these things dominate the thoughts of unbelievers. Isa nakakalungkot na parang meron kang Diyos na sinasampalatayanan, tapos yung taong walang Diyos na kinikilala at saka ikaw ay parehas lang na namang problema. So ano pang naging silbi na meron kang Diyos sa iyong buhay? Ano pang naging silbi na meron kang Diyos na dapat pagtiwalaan kung hindi mo naman pagtitiwalaan? Ang bigat po ng talatang ito. These things dominate the thoughts of unbelievers. Pero ang ganda pa ng isang assurance, sabi niya, meron kang Heavenly Father. Sabi niya, your Heavenly Father already knows all your needs. Ang ganda po ng sinasabi ng talata. Una, meron kang Diyos at yung Diyos na ito ay hindi lang isang Diyos na malayo ang kalooban sa iyo, siya ay iyong Ama. Ang dami pong nakapaloob sa salitang Ama. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng kanyang pangangalaga, nasa ilalim tayo ng kanyang pag-ibig, nasa ilalim tayo ng kanyang pagkalinga. Pangalawa, aside po doon sa relationship na sinasabi rito, your Heavenly Father, pangalawa po ang sabi, already knows all your needs. In other words, hindi pa tayo lumalapit, alam na ng Panginoon ang ating pangangailangan. Hindi ka pa humihiling. Kaya pag tayo'y nananalangin, hindi naman tayo dapat nagpe-pray para i-inform ang Diyos. Abay, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Tapos kung dumalangin tayo sa Kanya, para bang baka sakaling nakalimutan mo, Lord. Alam nyo, yung mga panalangin natin, meron ding lumalabas din dyan kung ano talaga pagtingin natin sa Diyos Kaya may mga pagkakataon po na yung prayer natin para bang ang dating, halimbawa, Lord have mercy. Para bang ang dating tayo yung may habag, tayo yung may awa, tayo yung may compassion, ang Diyos naman yung wala. O kaya may mga pagkakataon na ang dating ba parang Lord, just in case nakalimutan mo, kailangan kita paalalahanan. May ini-imply yung ating prayers and also the way we pray. Kaya ito po'y napakagandang paalala sa atin. Your Heavenly Father already knows all your needs. So kung hindi man ito tinutugunan sang-ayon sa ating kagustuhan, meron pong kadahilanan dito. Hindi ba naalala nyo yung inaral natin dati sang-ayon sa author na si Warren Wiersbe? Meron pong 4 na paraan ng pagsagot ng Diyos sa ating panalangin. Ito ho'y nakakatuwang alalahanin sa kadahilanan po na naliliwanagan tayo. Meron palang mahalagang rason sa likod ng bawat kasagutan. Sabi ni Warren Wiersbe, if the request is right, the timing is right, you are matured enough, then God will say, go. Okay, yes, sinagot ang iyong panalangin. Halimbawa naman po, may mga time na sa halip na go, ang sagot ni Lord ay slow. Maaring tama po yung request, pero wala sa tamang kapanahunan. Or maybe, yung pangatlo po, tama yung request, pero wala ka pa sa tamang level ng maturity. So the answer will be grow. Lumago ka muna. And then, pagka masasabi nating mali lahat, God will say no. So, pwedeng go, sige, yes. Pwedeng slow, okay. Tama yan, pero mali ang timing. Slow. Pwede rin pong grow, okay. Tama yung hinihiling mo, but you do not have the right level of maturity. So, hindi mo natin ibibigay. Pwede rin no. Now, of course, kung tayo po ang tatanungin, kadalasan ang sasabihin natin, ang best answer to our prayers is go. Di ba? Siyempre, nasa isip natin, pinakamagandang sagot yung, okay, bigay. Pero alam niyo po ba na lahat doon sa 4 na yon, alin man doon ang isagot ng Panginoon, that is the best answer to our prayers. Bakit? Imagine kung wala ka pang paglago at ibinigay sa iyo ang isang bagay na maganda nga, pero hindi mo kayang i-handle.
Sa halip na maging blessing, it will become a reason for stress. Di ho ba nababanggit natin sa mga nakalipas na pag-aaral, either you are too blessed to be stressed or too stressed to be blessed. Di ho ba? Kaya nga ang problema natin paminsan nandun tayo sa kalagayan na kung saan na sa halip na maging blessing ang isang bagay, nai-stress tayo kasi wala tayo sa tamang level of maturity. So we need to work on that maturity sapagkat pag hindi tayo umabot sa tamang level of maturity, then ang nagiging problem po natin mga kapatid ay hindi natin ma-handle yung biyayang ibibigay. We will be stressed. Parang ganito kunwari ikaw po ay merong isang tindahan. Ang laman ho ng tindahan mo sa 10 na item. Sa 10 item, hindi mo na ma-manage ng tama. Walang magandang inventaryo, hindi mo maasikaso. Tapos ang prayer mo, Lord, sana po palakihin nyo ang aking negosyo. Ibig sabihin ni Lord, teka lang. Sa 10 nga, ganyan na nangyari sa'yo, na-stress ka na, palalakihin mo pa. Di lalo lumaki yung stress mo. May mga tao hihiling ng job promotion. Hihiling sila ng mga quote-unquote blessings sa buhay nila. If you are not ready for the blessing, sa halip na yung binigay ay maging reason to be blessed, it will become a reason to be stressed. Kaya napaka-importante po yung maintindihan natin na alam ng Panginoon ang iyong kailangan. Alam ng Panginoon. Pero meron siyang ibang nais na pagtuunan natin. Hindi sinasabi na huwag ka magtrabaho, magpakatamad ka. Hindi po. Ang sinasabi rito ay merong mas mahalagang pagtuunan. Kasi ang nangyayari po paminsan, tingnan nyo wala tayong time kay Lord. Bakit? Kasi nag-aalala tayo. Pag pinabayaan natin ang negosyo dahil tayo po ay inuna natin ang gawain ni Lord, ang tingin natin, malulugi yung negosyo. Paano na yung aking hanap buhay? Napansin nyo po, many times sa umaga, kailangan nating mag-spend ng time to pray, to have our devotion. Pero may mga times po na iniisip natin, sayang yung oras, marami akong magagawa, may mga ibang bagay pa akong dapat paglaanan. So ano nangyari bandang huli? Sa halip na tayo po ay magtuon sa Panginoon, ang tingin natin ay nasasayang ang oras natin kung hihinto pa tayo to spend time with God. So we rush into things. Bakit po? Kasi nga, ang problema po natin kadalasan, we want to be in control. Yan po ang problema natin. Mali ang pagtingin natin sa Panginoon na para bang, yes, nagtutuon ka sa Panginoon, pero ang tingin at tuon mo naman sa Panginoon ay para bang nagsasabing kalugihan ang paglalaan para sa Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 33, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Pinapaalala sa atin na hindi naman tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Nagtatrabaho tayo for a higher purpose. Kaya lang may mga tao po na caught up na sa lesser things, di ho ba? Yung bang doon na lang tayo natali, doon na lang tayo natuon, yun na lang ang laging iniisip, inaatupag, na umabot na sa punto na we have no time for better things, for things that concern the Lord. Bakit? Kasi nga, natali na tayo. We want to be in control. We feel na tayo po ang sentro ng lahat ng bagay. Na pag hindi natin inasikaso to, walang mangyayaring matino. Pag hindi itong inuna natin, hindi magiging maayos ang buhay. So ano pong nagiging problema? Indikasyon ito na kaya tayo nagkakaproblema because we're trying to do what only God can do. We're trying to be in control. We're trying to take God out of the picture at tayo po ang nilalagay natin yung sarili natin na para bang tayo po ang in charge, tayo ang solusyon at tayo po ang bukod tanging merong magagawa. So ang sabi ho ng Matthew 6:34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Alam mo ang bigat nito, no? Dati ho, pagka kailangan mo ng sweldo, I think ginagawa pa rin ng iba ito. Yung tinatawag na bale, di ba? Hindi mo pa tinatrabaho, binabali mo na, nauna na yung sweldo. Kalain nyo, hindi lang pala yung sweldo binabali, pati pala yung problema, yung alalahanin, binabali rin. O bakit? Sabi rito, don't worry about tomorrow. Yung bang problema para sa kinabukasan, pinroblema mo na ngayon. So ano nangyari ngayon?
Yung hindi mo pa dapat problemahin ngayon, pinoproblema mo na ngayon. So ano pong resulta? Ang resulta po, ayan, tayo po ay napupunuan. Bandang huli, sabi nga hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Pinoblema mo ngayon, dinagdag mo pa sa saloobin mo ngayon. So later on, it creates complications. Kaya napaka-importante mga kapatid na ating maintindihan ito, maunawaan natin ito, at makita natin na sometimes yan ang root cause ng problem Hindi mo nga alam kung bibigyan ka pa ng kinabukasan, di ba? Parang yung mayaman na mayabang. Sabi niya, gigibain ko tong aking warehouse, magtatayo ako ng panibago. Sabi niya, kakain ako, magpapalawak ng negosyo, magpapakayaman. Ano ang sinabi ng Panginoon? Hangal ka. Ngayong gabi, kukunin ko buhay mo. Ano mangyayari? Nakita niyo po, minsan nga hindi nga natin alam kung aabutin pa natin yung kinabukasan. Pero masyado tayong nag-aalala because we want to control things that we are not really created to control or designed to control. Yung mga problemang ito, nagpapaalala sa atin, tao tayo, Diyos siya. Nagpapaalala sa atin, hindi natin kontrolado lahat ng bagay, pero ang Diyos laan para kumilos sa ating buhay. So if anything, nawa itong mga problemang ito, itulak tayo papalapit sa Diyos. Itulak tayo para magtiwala sa Kanya. Itulak tayo para ma-realize natin na hindi natin kayang mabuhay kung wala siya. Minsan baliktad ang nangyayari. Sa halip na itulak tayo papalapit sa Diyos dahil kinikilala natin ang ating kahinaan, kakulangan, and we trust in Him. Baliktad. Abay, minsan ang nangyayari. Yung kayabangan natin, tinutulak tayo palayo sa Diyos. Kasi, kagaya ng aking sinabi, pinipilit natin to be in control. So, anong dapat alternative? Anong dapat gawin? So, number one is, in the midst of problems, if you have a tendency to worry, first of all, you pray. Prayer is not telling God what to do. Prayer is submitting to God's will. Sabi sa Philippians 4:6, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Alam niyo, napakaganda nitong talata na ito, no? Kasi paminsan, para bang kahit sa prayer, gusto nating kontrolin ng Diyos. Lord, ganito ang kahilingan. Ganito mo sasagutin, sa ganitong paraan, ganito ang kahilingan. Abay, ang maliwanag po dito wag daw ho tayo mag-alala. Instead, pray about everything. Acknowledge your weakness and limitation and acknowledge God's power to work in your situation. 2 Corinthians 12, verse 10. Rely on God's grace. Sabi po ng passage, that is why I take pleasure in my weaknesses and in insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Ganda, no? Paalala po sa atin to na may mga times na hindi man sagutin ng Panginoon yung ating kahilingan sang-ayon sa ating kagustuhan, pero payapa tayo. Bakit? Kasi alam natin na mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Yung kanyang katugunan, mas mainam kaysa sa nasa isip natin. Kaya mga kapatid, napakagandang paalala sa atin. Imagine, dahil pinipilit nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin dapat talaga kontrolin at sa halip dapat magpasakop sa Panginoon kung ano-anong mga pag-aalala ang namumugad sa ating isip. Samantalang nariyan ng Panginoon at ang dapat nating gawin is to seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fan page.
Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.